Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy 8th birthday sa apo ni Ma'am Marjorie Minsais na si EJ Guerrero na nandyan sa Sydney, Australia. Happy birthday! At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Maria Minda Siplon. Meron siyang 31 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 30 na mga comments. Tess Faraon, meron siyang 27 na mga comments. Nandyan din si Rabel Ferrer Official, meron siyang 21 na mga comments. And Rowena Aguilar, meron siyang 16 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan yung mga maiinit na mga isyo, ilalo na madidibang tayo ng mga piking balita na ipinabakalat ng mga DDS. I-debunk natin mga kababayan as usual. Alam niyo naman po yung mga DDS kapag tatak DDS, fake news peddlers. At kapag meron silang ipinopost mga kababayan, nakakaduda yan. So i-debunk natin yan. Dito muna tayo mga kababayan sa ipinost ng isang kilala na Facebook page ng mga DDS. So bakit ko sinabi na kilala at saka malaking Facebook page mga kababayan? Kasi kapag siya ay magpo-post ng pictures, videos, articles tungkol kay Sara Duterte at saka sa mga DDS, nagbabiral. Kasi nga malaki siya. Malaki siya na Facebook page mga kababayan. So karamihan ho sa mga DDS dito kumukuha ng kanilang ibinabalita. So dahil nag-post na sila ng Magic 12 mga kababayan, Magic 12. Ito yung grupo line-up senatoriables under sa slate ni Sara Duterte. Umuusok ng Magic 12 sa ilalim ni Sara. Umuusok? Parang nasa, ano mga kababayan? Parang nasa impyerno, umuusok. Diba, Digong? Diba, Sara? Nasa impyerno niyata eh. Kasi umuusok mga kababayan. So kung titignan natin, hindi natin nakita dito kung sino yung magiging vice presidente ni Sara Duterte kung hindi siya mai-impeach. So hindi pa natin alam kung sino yung magiging vice presidente ni Sara Duterte. Pero mamaya, pag-uusapan natin yan. Kasi merong kinausap mga kababayan, merong kinausap na 3 DDS. Di ba? Pero si Ivan, yes, may kakilala ho tayo mga DDS. Included ho yung kakilala natin na DDS vlogger. We are friends. No problem sa politika. So, sa personal mga kababayan, we are friends. Pero sa politika, magbagbakan kami. Pero tinanong ko sila tungkol dito sa post ho ng Facebook page na to na Magic 12 daw ng mga DDS. At meron siyang inamin sa akin. So, dito muna tayo sa line-up. Di ba nakita natin nandyan si Tubi Chanko. Tubi Chanko, di ba mga kababayan, I've heard na itong si Tubi Chanko, meron siyang issue sa conflict of interest. Alam niyo ba yan, DDS? Meron siyang issue sa conflict of interest at yan ho ay iimbestigahan. Abangan. Bakit conflict of interest si Ivan? Kasi nga diba si Tubi Chanko, siya ay nakaupo sa House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources. Ang kanyang posisyon mga kababayan
ang mismong lupon na gumagawa ng polisiya para sa sektor ng pangingisda. Pero ang kumpanya ng kanyang pamilya na Trans-Pacific Journey Fishing Corporated or TPJ ay ang pinakamalaking importer ng galunggong sa bansa, lalo na noong 2024. Sa madaling salita, siya ang gumagawa ng rules habang ang pamilya niya ang pinaka nakikinabang sa roles. O di ba? Kung hindi nyo naintindihan mga kababayan, parang basketball, di ba? Parang basketball. Ikaw referee ka sa basketball. Pero meron kang team na naglaro mga kababayan. Di ba? Ibig sabihin, advantage yan sa iyo. So merong conflict of interest na issue dito si Toby Chanco at yan ay iimbestigahan mga kababayan. At yan din ay kinumpirma mismo ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel tungkol dito sa kumpanya ng kanyang asawa na TPJ, mga kababayan. Ang biggest importer ng galunggong noong late 2024. O di ba? Merong conflict of interest yan. At yan ho ay nasilip na ngayon ng kanyang kapwa mababatas, ilalo na doon sa mga mababatas na kanyang tinitira at sinisiraan na nakatanggap daw mga kababayan kapalit ng pagpirma sa impeachment kay Sara Duterte. Sila ang magbubuking dito mga kababayan. O di ba? Toby Chanco, be ready. So dito tayo balik mga kababayan sa Magic 12. So nandyan din si Magalong as expected. Nandyan si Chis Escudero. O di ba? Chis Escudero. Alam niyo ba kay Chis Escudero mga kababayan, meron kasing kumalat ngayon na balita na daw ha, hindi tayo sure kasi hindi nagsalita si Karen Davila. Ano sa Ivan? Na daw itong si Karen Davila binabayaran daw monthly ni Chis Escudero ng milyones. 10 million yata yun if not mistaken. Basta merong balita niyan mga kababayan. Hindi ko lang sure sa figure, 5 million ba yun or 10 million ba yun? Sa kapalit daw na pananahimik or hindi i-cover ni Karen Davila yung issue nito ni Chis Escudero sa flood control scam. Diba may nakita ba tayo na ibinalita ni Karen Davila itong tungkol kay Chis Escudero? Diba wala? Kasi merong kumakalat mga kababayan na daw ha, hindi tayo sure na binabayaran daw ni Chis Escudero si Karen Davila kapalit ng pananahimik or hindi i-cover yung tungkol kay Chis Escudero. O, diba? So, meron din dito mga kababayan si Cayetano, alam na natin si Boy 10K. Nandyan si Jingo Estrada, si Mark Villar, si Guanzon. O, diba? Puro paninira ang ginagawa. Kaya naman pala, gusto maging senador dito kay Sara Duterte. Nandyan si Chavit Singson as expected. Si Polo, si Bernadette, nandyan si Jimmy Bondok at saka si Eliazar Guillermo. So, pag-usapan natin mga kababayan, tungkol ho sa plano ni Bongo. Ano sa Ivan? Big issue yan. Diba na mga DDS? Bakit yan alam? Kasi nga DDS din ang sabi sa akin. Diba? Pinupost ngayon ng mga DDS na gustong maging vice-presidente kay Sara Duterte sa 2028. Diba si Marcoleta? Correct if I'm wrong. Yes, gusto ng mga DDS na mga rabid si Marcoleta. Kaya lang, nung tinanong ko mga kababayan, yung aking kakilala na DDS, dalawa ho. Yung isa vlogger, tatlo lahat. Yung itong dalawa, hindi to vlogger. So tinanong ko sila kung ano ang kanilang masasabi dito sa plano ng kanyang mga kalyado or kanilang mga kalyado na itong si Marcoleta ang gagawing vice-presidente dito kay Sara Duterte. So mga kababayan, hindi sila nag-agree kay Marcoleta. Gusto nila itong si Bongo. Gusto nila si Bongo mga kababayan. Ang ibig sabihin, merong alitan dyan sa kampo ng mga Duterte. Nagtanong din ako, isang DDS mga kababayan, na itong si Bongo na may plano pala gusto maging presidente. Diba, DDS? Si Bongo gusto maging presidente. Kung napapansin natin mga kababayan, di ba tahimik lang si Bongo? Hindi ho ito naninira sa Marcos admin, hindi ito naninira kay President BBM, kundi nasa gilid lang, apaipa lang, papoto ops lang, at saka gumagawa ng vlog na scripted, ito si Bongo, tahimik lang. Kasi ayaw siyang mabanatan mga kababayan. Itong si Bongo, gusto niya na maging presidente.
ayaw niya maging vice presidente. Kasi gusto din ng mga supporter ni Bongo na mga DDS siya yung maging vice presidente doon kay Sara Duterte. So merong conflict mga kababayan. Kasi yung iba gusto si Marcoleta, ang iba naman gusto si Bongo. Pero may nagsabi sa akin na DDS, itong si Bongo ay gusto maging presidente. So natanong din ako sa isang kakilala natin na DDS kung bakit. Kasi marami daw issue at binakbakan ngayon ito si Sara Duterte ng mga issue at saka masyadong exposed sa katiwalian sa corruption issue itong si Sara Duterte. So malayo daw, parang napakalayo ng percentage na mananalo itong si Sara Duterte. Ito daw si Bongo mas malapit sa katotohanan na mananalo daw bilang presidente. Kaya ang gusto nilang tumakbo bilang presidente itong si Bongo, mga kababayan. O diba? At kapag tatakbo mga DDS, itong si Bongo at saka kasabay niyang tatakbo din itong si Sara Duterte, malaking problema yan sa inyo. Correct me if I'm wrong. Malaking problema yan. Bakit? Kasi mahahati ang boto ng mga DDS. Siyempre, marami din niya supporter si Bongo. Meron ding supporter ito si Sara Duterte. So mahahati ang mga DDS. Malaking problema yan. Sigurado tayo, diretso inodoro ang mga DDS. Diba? Magtrayduran dyan, mga kababayan. Diba? Magtrayduran ang mangyayari. So anyways, mga kababayan, dahil nabanggit natin itong si Toby Chanco, ipapakita ko sa inyo kung paano nilampaso ni Yuse Claire Castro itong si Toby Chanco. For more details, let's watch this. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Chanco para mapatunayan niya to. Hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang vice presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito, tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilinlang lang si Secretary or rather Congressman Toby Chanco. So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya kung saan siya nakakasama or where he belongs, 'di ba? Sa institusyon where he belongs. Hindi dapat niyo sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanco. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, in response, Kong Toby Chanco said he does not know why you're so fixated with VP Sara, and also it's the reason why he filed a resolution to expedite the impeachment of VP Sara to answer the allegations that he's allied with the Vice President. Am I fixated? So tanong natin sa kanya yan. Sino ba ang tinititigan niya? Balik natin ang tanong kay Congressman Toby Tiangco. Sino po ba ang tinititigan niyo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililihis nyo ang inyong mata. At mukhang iniligtas nyo pa at nilalagay nyo sa pedestal. Samantalang noon pa po, last year pa po, ito na i-issue, pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions. Ibig bang sabihin, kapag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw, ay wag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Chanco? Hindi po yan nararapat. Maliit, malaki, ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw, dapat panagutan. Di ba? Wasak.
wasak itong si hindi DDS Toby Chanco. Kasi nga puro paninira mga kababayan, puro kasi pang-akusa. Wala naman siyang ebidensyang hawak kundi puro lang laway. 'Di ba? Katulad yan kasi sa mga DDS, 'di ba? Yan kasi ang linyahan nila, yan ang style nila na pang-akusa lang. At saka fishing expedition ang kanilang ginagawa mga kababayan. 'Di ba sinasabi ho yan ng taga-NBI na itong ginagawa ng mga nag-aakusa, for example, dun sa 18 Marites, ginagawa nila na baligot, nila ni Mike Defensor, na nagdududa ang taga-NBI, fishing expedition ang kanilang ginagawa. Kasi nga diba, galit na galit itong si Mike Defensor kung bakit yung 18 Marites ang inimbestigahan. Pati din itong si Baligod at saka itong si Mike Defensor. Galit na galit kasi dapat diba, yan ho ang uunahin. Dapat yung nag-akusa, dapat unahin na iimbestigahan. Ganyan ho sa barangay. So dapat i-apply din yan doon sa NBI. At dito sa ginagawa ng 18 Marites. So yan din, itong si hindi DDS Toby Chanco. And also, ipapakita ko sa inyo itong banat ni Jam Magno dito kay Toby Chanco. For more details, let's watch this. Make it make sense to me, Toby Tiangco, that ang mga ginagawa mo ngayon ay hindi naman talaga trabaho bilang isang kongresista. Ang ginagawa mo ngayon ay ang nag-audition ka para maisama sa senatorial slate ni Sara Duterte for 2028. At ginagamit mo ang pangalan ng former Speaker Martin Romualdez at ang Tingog Party List at hindi ko papayagan niyang hayop ka. Don't me. Una sa lahat, ano nga ba talaga ang trabaho ng isang kongresista, Toby? Hindi naman ikaw kolumnista, hindi ka naman chismis dapat ang binibigay mo sa taong bayan. Ang binibigay mo dapat ay ang paninerbisyo mo. Pero wala kang ibang ginawa, kundi maglinlang, magsabi ng puro kabulastugan, gumawa ng kung ano-anong panggugulo, na to the point that ginagamit mo na ang pangalan na iniingatan at tinatrabaho namin ng maayos para lang talaga i-push ang pagiging DDS mo, tapos sasabihin mo hindi ka DDS? Yawa man di ay kanda ko. Isipin mo niyan, Toby. Ang trabaho ng isang kongresista ay ang gumawa ng mga batas para maiangat ang nire-representa niyang distrito. Because you're a district congressman. Pero ano ang ginagawa mo? Iniintriga mo ang Tingog Party List na mas nagtatrabaho kaysa sa'yo. Times 3 pa dahil 3 na ang seats namin in Congress. And don't tell us hindi mo alam. Because every time na lumulutang ang nabotas, pag may konting ulan at bumabaha agad-agad, sa amin ka humihingi ng saklolo. And trust me, hindi ko kinikwenta ito. Sinasabi ko lamang ang facts na sa amin ka humihingi ng tulong, pero makapag-intriga ka, wagas. Stop it. Hindi pa pwede na kunin ka ni Sara Duterte dahil may utak ka o dahil uso sa kanya ang hindi kumukuha ng mga utak. Dahil uso sa kanya na hindi trabaho ang ginagawa kundi pangingintriga. Dahil uso sa mga DDS talaga na nanlilinlang na lang talaga kayo ng Pilipino dahil wala naman kayong kapasidad para maging leader ng bansang to. Isipin mo yan, nag-audition ka para piliin ka bilang senador pero ang pangit-pangit ang track record mo bilang congressman. Sige, pag-usapan nga natin yan. Congressman ka ng isang distrito sa Navotas, Lone District of the City of Navotas. And yet, despite the billions that you have received in allocable budget, lumulutang pa rin kayo pag may konting ulan. Sa amin ka pa rin humihingi ng saklolo pag may nasusunugan. Sa amin ka pa rin humihingi ng saklolo pag may kailangan ka para sa distrito mo. Pero kami, iko-question mo kami kung bakit ganyan ang insertions namin. Hindi ba trabaho mo nga yan para sagutin din? Dahil ikaw naman ang vice chair ng appropriations ng PESTE ka? Sige, pag-usapan din natin ang nangyari sa 2025 kung saan ikaw naman talaga ang campaign manager, hindi ba ng alyansa. Di ba trabaho mo na hindi mo ginawa dahil bigla kang liko? Biglang hindi ka na friend ni PBBM. Di ba yung karir mo, umusbong lang naman yan nung eleksyon dahil kay PBBM? Hindi ba kami, gamit na gamit mo rin kami sa Tingog Party List? No, hindi mo na kami nagagamit, dun ka na sa DDS dahil nalaman naming bobo ka? Syempre malamang hindi talaga sabay sa uso kasi hindi naman kami bobo, may kapasidad kami. Ginagawa namin na maayos yung trabaho namin. Ginagawa namin ang para sa kapwa naming mga Pilipino kung saan kami loyal. Ikaw kasi loyal ka kay Sara Duterte. Loyal ka sa sukuyukot na hinihimod mo. Loyal ka sa pagiging DDS pero ayaw mong tawagin kang DDS. O, diba? Yawa kang nako. Do you really think ikakatuwa ng mga taga-DDS na ginagamit mo sila para sa pagtakbo mo sa 2028 pero ayaw mong tawagin kang DDS? Pero ang galawan mo, DDS. Let's talk about it. Nanlilin lang ka. Mahilig ka sa fake news. Nangingintriga ka. Wala kang kapasidad. Bobo ka. Oh! You sound so familiar. You sound like a female who wants to be president 2 years before the actual election. Ding, ding, ding. Do you think who that is? Kaya wag nga ako.
Ayaw mo kami. Galit na galit ka sa amin, iniintriga mo kami, pero di dahil sa amin, hindi umuusbong yung rhetoric at naratibo mo. Ginagamit mo na naman si former Speaker Martin Romualdez para sa pangingintriga mo. But unlike you, the former House Speaker creates a law to uplift the whole Philippines weekly. Paano na lang kaya kami sa tingog? Na weekly ginagawa yung trabaho namin. Mas marami pa nga kaming batas na isusulat individually yung mga congressmen namin kaysa sa brain cells mo. So ano na? Okay? I'm just stating facts ha, because I will not defend something that doesn't need defending. I will also not explain what's supposed to be the job because you're supposed to know it. Di ba na-voters voted you over and over? Kaya again, wag kami. Because we know what we need to give to the Filipino people, which is loyalty. Ikaw, you're loyal to one person. That's why you're auditioning to be one of her senators. And uulitin ko, why would she want to choose you as a senator when you are a shitty congressman? A shitty congressman. A shitty congressman. And yes, in every available language, you are a shitty congressman and a DDS at that. Ay, yun nga naman talaga. The shoe fits. Wear it, asshat. Ingat! Ume-eksena ka na naman. Di ka DDS pero himod na himod mo yung kuyukot ni Sara, Toby. Ngayon naman kami naman ang nakita mo. Sige, mag-usap tayo. Ilang congressman meron ang Tingog Party List na ngayon? We are the busiest in the country and currently, we won number 2 spot. And yung trabaho namin, sinlaki ng ulo mo at nakikita to. Buong bansa ang sineserbisyohan namin, Toby, pati ang distrito mo nakinabang. Oo, pati ikaw nakinabang pero naninira ka. Yan na lang kasi ginagawa ng mga taong bobo at walang kapasidad, naninira na lang. Kasi di mo naman makukuha yung posisyon ng maayos. Kasi kahit nga distrito mo, lumulutang pa rin pag may baha. Tapos ngayon, you're gonna come for us and question how much our insertion is and why it's that big. Because we are actually working. Kaya pag may lumalapit sa akin at humihingi ng tulong sa tingog, sasabihin ko, pupunta na lang sa opisina mo, ikaw tumulong. Kasi ang ingay-ingay mo, ang laki-laki din naman ng insertions mo, pero ikaw tong kawatan, di ba? Ikaw naman talaga tong walang kapasidad at bobo, pero ikaw tong maingay. Ay, match kayo ni Sara, magsama nga kayo. Gusto ko talaga yung ginigising mo yung lambing ko. Sige, mag-usap tayo ng numero. Alam ba nila na for the Lone District of Navotas, ang natanggap mong pork barrel from 2023 to 2025 ay 4,170,000,000 pesos, Toby? Alam din ba nila na ang allocable budget mo for DPWH alone in 2026 ay 1,160,000,000? Hindi na ba lumulutang ang Navotas pag may baha, my love? May nabago ba bigla at mas maganda na kayo sa Cebu o Lawasaden? Kahit Mandawi, di mo matalo, peste ka. And hindi lamang yan. Sa pangit mong yan, at wala ka namang kakayahan bilang congressman, alam nyo ba na ikaw ang may pinakamalaki na insertion sa buong National Capital Region with an additional of 754 million? Hayop, lakas makapanira, lakas makagamit ng tulong namin. At dahil hindi mo kaya kaming talunin, maninira ka na lang. Yawa ka talaga, be. Ingat. Oh, di ba? Wasak. And speaking of Tingog Party List, mga kababayan, saka speaking of dating Speaker Martin Romualdez, alam niyo ba na ginawan siya ng fake news na naman? Piki na picture, mga kababayan. Kasi nakita ho ng mga DDS the other day, di ba, merong tipon-tipo na pinuntahan si Speaker Martin Romualdez doon sa Leyte, dito sa Leyte, mga kababayan. So, ang picture, kanilang inedit na 3 lang daw, 3 or 4 yata yun, na mga tao na nagpuntahan doon. Ibig sabihin, nilangaw daw ang event ni Martin Romualdez, mga kababayan. And we found out na nakita namin ang totoong picture, yung original, abay, ang daming tao pala. Inedit ho yun ni Ngongo, inedit yun ni yung si A.B. Galbot, mga DDS, as usual, yung mga DDS fake news peddlers, para palabasin nila na wala nang sumuporta kay dating Speaker Martin Romualdez. Where in fact, buong Leyte ho, mahal na mahal itong si Martin Romualdez. Bakit ko alam? Siyempre, taga Leyte ako Kilalang kilala ko ho itong si Martin Romualdez. Dito ho sa amin, sa Leyte, mga kababayan, talagang landslide ho yan si Martin Romualdez. Kasi napakabait na tao niyan. Talagang malalapitan ho na tao, mga kababayan. Tanungin nyo pa ang mga taga Leyte. O, di ba? So, hindi nyo kami maluloko, mga DDS. Alam namin kapag kayo ang mapopost, nakakaduda yan. At karamihan sa inyong ipinost,
mga fake news. O, di ba? So anyways, before tayo papatuloy sa ating mga topics mga kababayan, well, siyempre, i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yun ang una na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila ang nanguna na nag-comment, si Emil Concepcion, nandyan din si Nestor Potian, Evangeline Borgonio, nandyan din si Mex Talks Vlog or si Tita May Dunes, hi to Renato Baliner, Bibian De Vera from Riyadh, KSA, nandyan din si Benjamin Prado, Rosalinda Cabautan from California. Nandyan din si Antonio Marcos, Aspernito, Lula Basyang, Haitsu Abi Smith from Arizona, USA. Nandyan din si Berhel Luminoki from Argentina. Hi to Nono Vlogs, Moneth Moromio, Merna Fernandez. Nandyan din si Eagle of the North, Macro Excel Legend. Hi to RNMSN 2006, Emmy Mapalad. And hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, dito tayo sa malaking issue din ng mga DDS. Ano sa Ivan? Di ba kahapon, sinalubong ho ni President BBM yung mga OFW, repatriated OFW na 343 yata yun lahat mga kababayan. Pero yung mga OFW is only 317. So kung bakit naging 343? Kasi kasama nila ang kanilang pamilya doon sa Villamor Air Base mga kababayan. So sinalubong sila ni President BBM. Merong nag-viral doon. Kasi nga 'di ba ang pinakalat ng mga DDS na daw si President BBM hindi siya pinansin ng mga OFW. I am sure nakita niyo na ang kanilang post na hindi daw pinansin si President BBM. Pero piki 'yon. Meron tayong ebidensya na talagang umiyak yung mga OFW nung nakita nila si President BBM. Nilapitan nila at doon kinausap sila ni President BBM. So dito muna tayo sa balita mga kababayan. For more details, let's watch this. Una po sa ating mga balita, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naghatid sa libreng tutuluyan ng higit 300 repatriated OFWs na dumating sa bansa kaninang umaga. Pagtitiyak ng pamahalaan, ibibigay sa ating mga apektadong kababayan ang mga kinakailangang tulong at suporta matapos maipit sa tensyon sa Middle East. Mahigpit na yakap at halik mula sa kanyang 5 taong gulang na anak at asawa ang sumalubong kay Alicia nang makabalik ng Pilipinas mula sa Qatar. Kabilang siya sa mga Pinoy na sumailalim sa repatriation program ng pamahalaan sa harap ng giyera sa gitnang silangan. Sobrang saya po kasi po nung nandun po ako sa Qatar, yun nga po nung may nagaganap na pagsabog po doon, may times po na nawawalan na pong pag-asa, baka yung hindi na po kami makauwi. Finally po yun, nakita ko po yung anak ko po ngayon. Nanginginig man sa takot, sinikap ni Marlene na makatawid ng Kuwait patungo ng Saudi Arabia sa kanyang mismong kaarawan kahapon, makauwi lamang ng Pilipinas. Gusto ko po sana pumunta sa Kuwait para makapag-ibon din ng konting puhunan, ganun naman po ang gera naman na. Sabi ko, nag-decide ako, sinabi ko sa amo ko na baba, sabi ko, uwi na ako, ihatid niyo ako sa OWA, sabi ko sa embassy, sa Philippine Embassy. Kasi talagang di na ako makatulog. Ngayong araw, 343 Pilipino ang nakabalik na ng bansa, lula ng ika-4 na chartered flight ng pamahalaan mula sa Bahrain, Qatar, Kuwait at Saudi Arabia. Personal silang kinumusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hinati din sila ng presidente sa bus na patungo sa mga libreng hotel na ibinigay ng pamahalaan para doon pansamantalang magpahinga bago tuluyang bumiyahe sa kanilang probinsya. Ay marami sa kanila ay uuwi sa Visayas at Mindanao. Kaya tiniyak naman natin na makakapag-hotel muna sila at binubuk natin sila sa mga flight na papunta sa kanilang mga probinsya. Tinitiyak natin na naaalagaan sila ng mabuti. Kamakailan lamang, nagbanta ang Amerika na pupulbusin ang mga planta ng kuryente ng Iran kapag hindi binuksan ang Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng supply ng langis na dinadala sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa Department of Migrant Workers, umaakyat pa ang bilang ng mga nais sumailalim sa repatriation. We are looking at around at least 1,200 to be repatriated in the coming days.
Tiniyak naman ng DMW ang pagbibigay ng tulong pinansyal, psychological intervention, libreng training, puhunan sa pagninegosyo at iba pang reintegration program sa mga nakauwing OFW. Pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang mga overseas Filipino workers sa Israel laban sa kumakalat na scam tungkol sa isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan. Ligtas na dumating sa bansa ang 25 Pilipino na inilikas mula sa Israel sakay ng Oman Air. Lumapag sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport ang eroplano kung saan sakay ang mga OFW. Ang mga umuwing OFW ay ang ika-4 na batch ng mga apektadong overseas Filipino workers na bumiyahe patawid sa Taba border sa Egypt. Kabilang sa mga dumating ang 24 na mga OFW at isang bata. Nagparipat kami ng 26 mga kababayan natin. Kasama doon yung isang 2-month-old na baby, na infant. Mainit na sinulubong ang mga nakawing OFW ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Manila International Airport Authority at agad silang nabigyan ng kaukulang tulong pinansyal, medikal, transportasyon at hotel accommodations. Samantalang tinatayang higit ng 10,000 ng mga apektadong Pilipino ang nabigyan ng pagkain, temporary shelter, medical aid, transportation at financial support ng gobyerno sa ngayon. Isa sa mga activities na ginagawa, yung support namin sa kanila, nag-provide na kami ng mga food assistance sa mga kababayan natin, lalo na yung mga hotel workers natin. We gave out about 665 food packs. Tapos, at the same time, very active yung information channel natin, yung WhatsApp channel natin, at saka yung social media ng embassy. Inaasahan ding aabot sa 2,000 OFWs ang makakauwi ngayong linggo mula sa Middle East. Bukod sa libreng flight pauwi ng bansa, tiniyak ng ating pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy silang magbibigay serbisyo sa mga kababayan nating apektado ng gulo sa gitna silangan. Nagbabala naman ang Migrant Workers Office sa Dubai at Northern Emirates sa mga OFWs sa kumakalat ngayong scam kaugnay ng isinasagawang repatriation efforts ng DMW. Sa natanggap na report ng ahensya, may mga individual at grupo na nag-aalok umano ng assistance para sa repatriation na may kapalit na halaga o personal na impormasyon. Be very discerning marami hong fake news na umiikot. Paalala naman ng mga otoridad na tanging sa lehitimong channels lamang makipag-ugnayan ang mga OFW kaugnay ng repatriation assistance mula sa DMW at Migrant Workers Office. Samantala, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2 solar-powered irrigation projects sa Camarines Sur, kung saan makikinabang ang mahigit 1,000 benepisyaryong magsasaka sa lalawigan. Alinsunod sa pagtutulak ng administrasyon para sa sustainable agriculture, binisita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2 solar-powered irrigation projects ng National Irrigation Administration na nagkakahalaga ng mahigit 332 milyon na napakikinabangan ng mahigit 1,800 magsasaka sa Camarines Sur. Sinusuportahan ng proyekto ang pananaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para patatagin ang seguridad ng pagkain at gawing makabago ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mga makabago at climate resilient na teknolohiya. Kabilang sa mga proyekto ang solar pump irrigation project ng San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative sa Bula na nagkakahalaga ng 126.73 milyon at ang bagong Masba Solar Pump Irrigation Project Phase 1 sa Minalabak na nagkakahalaga ng 205.46 milyon. Ang pinagsama-samang mga proyekto ay sumasaklaw sa higit 1,800 ektarya ng lupang sakahan at nagsisilbi sa kabuang 1,854 na magsasakang benepisyaryo. Ang bagong Masba Multipurpose Cooperative na dati ay nahaharap sa paulit-ulit na pagkawala ng kuryente dahil sa matagal nang hindi nababayarang mga obligasyon sa kuryente, ngayon ay nakikinabang mula sa isang maasahan at walang patid na sistema ng irigasyon. Tinitiyak ng solar-powered facility ang tuloy-tuloy na supply ng tubig habang inaalis ang mga gastos na may kinalaman sa kuryente para sa mga miyembro nito. Diba, DDS? Ganyan ho kabisi ang ating presidente. At kung babalikan natin yung ating mga kababayang repatriated OFW, ganun ho kabisi ang DMW, Migrant Office. Ganun din kabisi ang OWA. Diba lagi nilang sinasabi mga kababayan na wala daw ginagawa ang ating gobyerno
para tulungan ang ating mga kababayang OFW na gustong umuwi dito sa Pilipinas dahil sa gera doon sa Middle East. Wala nang ginagawa ang ating presidente, wala nang ginagawa ang ating gobyerno. Yan kasi ang lagi nilang ipinapakalat. Pero dito sa balita mga kababayan, talagang masasampal sila sa katotohanan. Ito ang ating ebidensya na busy ho sa pagtatrabaho ang ating presidente. So, babalikan natin mga kababayan, yung mga nasidatingan na mga OFW. Saan doon, Sir Ivan, yung nag-viral? Di ba napansin nyo ba, merong yumakap kay President BBM, tas naiyak siya? Yes, meron ho. Ito ay pinagtatakpan ng mga DDS kasi gusto nilang ipakita sa kanilang mga oto-oto na mga follower na nilangaw or hindi pinansin daw ng mga OFW si President BBM noong time na sinalubong niya yung mga OFW. Pero ito, nag-viral mga kababayan. So ito ay malaking issue ngayon sa mga DDS kung paano nila pagtatakpan yan. So ngayon, dahil hindi rin na mapigilan na yan ho ay nag-viral, ginawa na naman nila ng issue mga kababayan. Ano si Ivan? Ang sabi na naman ng mga DDS, binayaran daw para umiyak, para daw yumakap kay President BBM. Binayaran ba? So dahil sa issue ng mga DDS at yan po ang nag-viral, mismo ho yung OFW kababayan natin, siya ay in-interview ng ating kakilala na vlogger. For more details, let's watch this. Naganap na po ngayon sa social media. Nakita po kayo na pagdating nyo po o paglapag nyo dito sa bansa natin, kayo po ay napayakap at napaiyak kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dalhin nyo po kami dun sa pakiramdam nyo kanina kung bakit kayo po ay napaiyak. Wala pa po siya. Nung narinig ko pa po, pagkarinig ko po ng pangalan niya, na hindi ko ulubos sa kalain, na darating pa talaga siya. Nung narinig ko yung pangalan niya, Diyos ko po, parang lumukso yung puso ko sa tuwa. Kasi kung hindi dahil sa programa niya, wala pa po ako dito sa Pilipinas. Doon po nagsingin sa akin na talagang nag-materialize nga po yung repatriation, nandito na po kaming lahat. Tapos nandiyan pa po siya. Nung makita ko siya talaga, hindi ko siya mapigilan talaga yung tuwa ko na nandyan pala na sumusuporta sa mga kapwa ko Pilipinong, kapwa ko OFW po. Nabasa niyo na po ba kung ano yung mga komento ng tao sa social media? Yes po, kanina parang nag-scroll lang po ako kasi kakaano pa lang po namin dito sa hotel. May mga bad comments na po akong nabasa doon na sabi nila hindi totoo, bayad ako, ganun po. Pero hindi po talaga naman totoo yun. Yung pagyakap ko po sa kanya, yung nagalak po talaga ako na nandyan siya sa harapan ko, bonus po yun sa buhay ko na hindi ko akalain na masisilayan ko today yung ating Pangulo. So yung pagyakap ko po sa kanya, nakaramdam po ako ng relief na nandyan siya palagi para po sa atin. Hindi naman po totoo na yung mga sinasabi nila na nabasa ko din na hindi daw totoo yun, fake news daw po. Totoo po talagang yumakap po ako sa kanya at galing po talaga ako sa repatriation. Di ba? Ano na, DDS, iyakan na naman. Kasi ginawa nila ng issue mga kababayan na binayaran daw yon yung kababayan nating OFW para yumakap kay President BBM at saka umiyak. Di ba mismo na ho siya nagsabi na bukso ng damdamin, natuwa siya nung nakita niya si President BBM. Ang ibig sabihin, marami ho mga OFW at karamihan ho sa mga OFW, mahal na mahal nila si President BBM. Di ba DDS? Ang sakit, no? Hindi niyan mapagtatakpan. Ilang sa mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog ni Kakamping. Dito natin ipaalala kung anong klaseng tao ang mga Duterte. For more details, let's watch this. Siguro mga guys, hindi pa ninyo nakalimutan noon nung presidente pa si Duterte at ang vice niya ay si Lini. Hindi nyo makalimutan yan, di ba? At ang vice ni nung tumakbo si Duterte, si Alan Cayetano. At naglaban si Lini at si BBM. Hanggang matapos ang termino ni Digong, hindi talaga niya pinansin yung si BBM. Hindi niya nilagyan ng trabaho sa gobyerno. Di ba?
Alam nyo yan. At itong si Lene, ginawa niyang alila, pinahiya, lagi, di ba? Lagi niyang iniinsulto, di ba? Lalo na yung mga alipuris niya na mga didiis na walang silbi. Di ba? Grabe makamura, grabe makapanira kay Lene noon. Yan si Digong. At ano ba ang koneksyon nito ngayon? Nung nanalo naman si BBM at si Sara, bumaliktad na naman. Ang presidente hindi nagmumura, hindi nalalait sa kanyang BP. Ito na tuloy, itong BP ngayon, ito ang mas grabe magmura. Diba? Baliktad, diba? Bumaliktad. Noon, si Lene ang minumura nitong walang hiyang Duterte. Pero nung nanalo na naman si BBM naman ang minumura ng mga Duterte. Ganon sila kasama. Ganyan sila pag makalaban. Pag hindi nila makuha yung gusto nila, hindi nila ano ba yun, yung mga pangarap nila na maging hari sa Pilipinas. Alam nyo, itong mga Duterte, ito si Sara, maliit pa yan noon eh. Nakikita ko na yan sa Davao. Kasama ng nanay niya. Hindi yan si Sara, si Basti. Nakahawak yan sa cart. Hindi yan magkasama at saka si Duterte mag-grocery, si Elizabeth. At alam mo, pag pumapasok yan si Digong doon sa supermarket na saan ako nagtatrabaho at ako ang head doon, lagi yang kumukuha ng mga appliances at ibibigay doon sa kabit niya. At ako ang tagabuhat. Ako ang tagabuhat kasi ako ang head doon at yung mga gwardiya niya, yung mga bodyguard niya, nakatingin lang, hindi man lang tumulong sa akin magbuhat. Papunta doon sa Toyota niya, yung Toyota na Hilux. Tagal na yan eh. Hindi nila lang tinapon kasi na mahirap siya. 'Di ba? Pati yung bahay nila hindi niya binago kasi pag binago niya mahalata ang korupsyon. Kaya doon ko nung tumakbo siya bilang presidente, nung nagsalita siya na hindi siya korap. Galit siya sa korap. Naalala ko tuloy. Ang sama-sama pala ng ginawa niya noon. Na halos lahat ng kabit niya doon kinukuha yung mga gamit. Ako mismo ang nagkakarga doon sa naglalagay doon sa sakyan niya. Yung driver niya, yung pumunta sa Senate na sinungaling, yan, kita ko yan. Lahat ng mga gamit ng mga kabit niya noon, galing yun sa amin, kumpanya. Ganon siya kakurap noon pa lang. Hindi yan lumalapit sa manager namin. Binibigay lang sa akin yung listahan. Microwave oven, rice cooker, toaster, basta lahat. Electric pan o anong kailangan ng kanyang kabit. Doon sa amin kinukuha. Kasi Chinese yung may-ari. Kaya doon, nung tumakbo yan noong 2016, tinago ko lang sa sarili ko kasi masama kasi yung maging marites na lang tayo.
Pero kitang-kita na ngayon sa flood control, na alam pala niya na yung DPWH ay grabing korupsyon. At yung mga anak niya, nung nakaupo siya bilang presidente, ang lalaki ng mga confidential fund, hindi lang yung kay BBM ngayon na hiningi ni Sara. Nabuhay sila sa pera na hindi nila pinaghihirapan. Tayong naghihirap para palamon sa mga magnanakaw na yan. Kaya ibuto pa nyo yan sila, si Sara. Si Sara nga halos nga hindi nagtrabaho niya sa City Hall, hindi ngayon marunong humarap. Wala akong nakitang project niyan. Isang ginawa lang niyan doon sa City Hall Yung TV nila na nakalagay doon sa sa sanggunian ng mga trabahante nila, nanonood na lang TV, walang ginawa. Yun lang, sinabihan niya, tanggalin niya ang TV. Kasi ang laging trabaho niya, ang laging niya lakwatsa at zumba. Magandang hapon mga kababayan or magandang gabi sa inyong lahat. It's nice to see you again. Kahapon hindi ako nakagawa ng aking reel. Kaya ang ginawa ko ay ni-repost ko yung video ni Sayad na nagmumura. Alam ninyo mga kasama, pagka napapanood ko yung ganong video, nanliliit ako. Nahihiya ako sa sarili ko. At sinisigurado kong walang bata na nakikinig. Kasi nakakahiya talaga. Ngayon, may mga taong, yung mga nakapanood na yun ng mga didilis, na mga didishits na minsan nadadaanan ng aking video. Nag-comment sila. Sabi nila, yan ang gusto naming presidente. Kasi palaban, talagang lalaban sa bakbakan at pwede kang ipagtanggol. Parang ganun. So, ako naman, ang aking explanation dyan ay ganito. Alam niyo, ang pagmumura ay nanggagaling sa isang tao na mayroong problema. Uncivilized, harsh, and lacking refinement. Kulang ang katinuhan sa pag-uugali. Yun ang taong palaging nagmumura. Or a person who can afford to swear, to cuss, to curse. Ito yung taong uncivilized. You can compare him to someone who is uncivilized at lacking refinement. Walang kapinuhan ba? Ngayon, kung kayo mga didishit na dinajustify ninyo yung mga kilos na ganun, alam ninyo, yaan ay ugali ng mga mga barbarian. Kung kayo ay naaalala ninyo ang history ninyo nung high school, narinig ninyo yung word na barbarian. So ito yung mga taong pagka nakipag-away, patay kung patay. Pero ang gusto kong sabihin sa inyong mga kaibigan, wala na tayo doon Bakit ba natin i-apply pa yan? Wala na tayo doon sa panahon na yun. So, kung tayo ay ganun pa ang ugali natin, barbaric na yan. Nasa modern society na tayo Ang katulad nito ay, halimbawa, yung mga nakatira sa kuweba o nakatira sa bundok. Pagkatapos may napadaan doon na isang estranghero at dinesisyon nila na patayin. Patay. Yun ang barbaric age. Walang maghahabol sa iyo. Kaya ganyan ang ugali ng mga Duterte. Patay kung patay. Kasi dinidisregard na nila pati ang batas. Kaya nga ang sinusunod nila ay barbaric. Mga kaibigan, wala na tayo sa panahon nun. Kaya kailangan tayo ay magiging sibilisadong tao. Civilized society na tayo Wala na yun. Huwag niyo sabihin
Dinijustify ninyo yung ugali niya yun na nagmumura at nambubugbog ng tao? Di ba mga kaibigan? Hindi na yun applicable ngayon. Pagkatapos lalong-lalo na ang isang taong humahabol ng national position, the first national position in the country. Siya ang magre-representa sa atin, pagkatapos ang magre-representa sa atin ay isang barbaric. Sabihin nga ninyo sa akin mga kaibigan, mga kababayan, kung tama ba ang ikinikilos niya. Isa siyang barbarian. Patay kung patay, mura kung mura. Hindi na niya kinukontrol ang sarili niya. Lacking refinement nga eh. Lacking refinement ang ugali. Kasi uncivilized. Yun na nga, mga barbarian, mga uncivilized sila. Wala sila eh. Hindi. Alam mo, noon kasi panahon no yun, wala pang batas, walang gobyerno, kaya walang sinusunod. Kaya ang gustong gawin ni Sara Duterte ay ganyan. Pag siya naupo dyan, ganyan yan. Baliwala na ang batas. At yung kanyang ama. Kaya mga kaibigan, aywan ko na lang, parang nananayo ang balahibo ko pagka nakikita ko yung ganyang ginagawa. Hindi tama. Nakakahiya. Una po sa lahat, huwag niyo pong kalimutang i-follow po sila sa kanilang mga platform. Ayan po, sana po matulungan po natin sila na dumami yung support, no? Dahil maganda po yung binabahagi nila sa atin. Simple lamang po ang gusto nilang ipahatid sa atin. Gusto po nilang sabihin na sa 2028, maging maingat po tayo sa pagpili ng ating mga ipapanalo sa national government or local government. Maging maingat po tayo sa pagpili ng ating iluluklok sa ating pamahalaan. Kilatisin po nating mabuti ang kanilang mga ugali. Huwag na po nating ulitin ang pagkakamaling ginawa natin noong 2026. Kahit kitang-kita natin na ang daming red flag ni Duterte, bastos, sinungaling, walang galang sa babae, palamura, violente sa salita at sa gawa. Aminadong nagpapatumba ng tao at siya mismo umamin na siya ay may tinumbang tao na. No? And then si Sara Duterte, nakita naman po natin kung paano niya ipinahiya at in-embarrass yung sheriff na nagpapatupad lamang ng order ng korte. So wala po silang respeto sa due process, sa batas, at saka sa mga institusyon ng gobyerno. Masyado pong nawasak ang Pilipinas ng panahon ni Duterte. Wala po silang respeto sa human rights at sa buhay ng tao. Ang tingin nila sa sarili nila matataas at talagang makakapangyarihan na dapat tinitingala. Kunwari lang yung mga simpleng taong paandar nila na kumakain ng nakakamay, natutulog ng nakakulambo, nasisiraan ng swelas ng sapatos. Kunwari lang yun. Kunwari lang yun, palabas lang yun para hindi natin makita na sandamakmak ang yaman nila at para hindi natin isipin na sila yung mga kurakot. Pero si Duterte mismo ang umamin sa Quadcom na meron siyang at least 5 billion pesos at siya mismo sinabi niya sa isang speech niya na siya yung nagnakaw din. No? So wag po nating ulitin ang pagkakamaling iyon. Yun po yung mensahe ng ating mga nakakatanda. No? Bali, sinasabi lang nila na kilatisin natin mabuting ugali ng mga taong iluluklok natin sa pamahalaan sa 2028 dahil kung masama ang ugali niyan, bastos yan, violent yan, palamura yan, wala yung respeto sa babae, sa batas at sa due process or walang respeto sa buhay at sa karapatang pantao, magre-reflect yan sa kanyang pamamahala, disaster po ang aabutin ng bansa natin. Matuto na po tayo. Maraming pong salamat sa panonood. Okay, so before tayo mapapatuloy, siya nga pala, kung nagustuhan ninyo mga kababayan ang ating mga topics, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para makaabot ito mga totoong mga balita sa ating mga kababayan na binulag ng mga DDS. Please like and share. At syempre kasama din natin, nandyan si Shirley Risman from Ohio, USA. Hi si Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan din si China Nigen Cantona from Texas. Hi to Tinkerbell, Evelyn Garcia, Josephine Gallego. Nandyan din si Sigbin Ray Salomon. Hi to Apolonio Nocido, Len Mina from Nagoya, Japan. Nandyan din si Leonora Kesmorio. Hi to Lilian Lalyabe from LA, California. Gina G, Sarah Brightman Vlog, Rosemary Asuncion from Santa Clara, California. Hi to Elina Solano, Jake Melendez, Sheila Alba. Nandyan din si Bentong, Ryan Inicosi, and hi to Percy Shalana.
Okay, so mga kababayan ko, I am very sure na nabalitaan nyo kahapon na kinasuhan na naman ni dating Senator Antonio Trillanes itong 18 Marites, mga kababayan. Kasi nga diba sunod-sunod ang kanilang interview doon sa mga DDS na mga fake news peddlers. Nanira na naman itong 18 Marites, mga kababayan, dito kay Trillanes. So ang ginawa niya, kinasuhan na naman niya yung 18 Marites kasama yung mga host doon sa SMNI, sila si Banatbay at yung iba, at saka pati din itong sila si Defensor. For more details, let's watch this. May panibagong reklamo si dating Senador Antonio Trillanes laban sa mga nagpakilalang ex-Marines. Pero hindi lang sila ang hahabulin ni Trillanes. Muling nagsampa ng reklamo si dating Senator Antonio Trillanes laban sa mga di umano'y 18 ex-Marines at bagman ni resigned Congressman Zaldico. Cyber libel ang inihain niya sa DOJ at damay rin sa kaso ang ilang media host. Inakusahan kasi nila si Trillanes na tumatanggap ng mali-maletang pera para ibigay sa International Criminal Court o ICC na naging laman ng dalawang magkaibang panayam sa media at isang press conference sa Pasig ngayong buwan. Lahat ng minention nila about me, doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito ay kakasuhan ko. Giit ni Trillanes, pawang kasinungalingan ang mga ibinibintang sa kanya. Doon sa akin talagang it's a lie, di ba? And they know that. Ngayon, ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan din. Naalokan ng pera para lumabas. So, within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na. At malapit na magsabi ng totoo. Ayaw munang pangalanan ng dating senador ang 5 pang inalok din umano ng pera para lumantad at magsalita. I will not preempt their moves. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay? Ito na ang pangalawang reklamong inihain ni Trillanes laban sa umano'y 18 ex-Marines matapos ang nauna ng reklamong perjury. Bakit po kayo nagsampa ulit ng kaso? Ito pong final ko na case, ito ay cyber libel para dun sa bawat instance na nag-appear sila sa public. So, kada okasyon na sila ay nag-a-appear sa publiko at nagsasabi ng kasinungalingan, ito ang ang bawat isa noon ay isang kaso. So, tapos in this case, aside dun sa 18 ex-soldiers, ay sinama ko na rin kasuhan itong si Banatbay at iba pang mga SMNI hosts. Yun po. Bakit po, Sentry? Kasi po, according sa aking mga abogado, ang cyber libel o libel ay hindi ito pangkalahatan na isang beses na kahit 1,000 mong sabihin, ulit-ulitin sa publiko ay isang kaso lang. Hindi. Ito ay bawat instance na nagsalita ka ng kasinungalingan na libelous, ito ay isang kaso. So habang hindi sila tumitigil na magpagamit dun sa mga political handlers sila, hindi ko rin sila titigilan. Ganun lang po yan. Pero Sentry, kanina kasi sa ambush, may nabanggit kayo na mga 5 na individual na lumapit ba sa inyo o na magsasalita, willing magsalita dahil sabi nyo nga, inalok din daw sila ng pera pero tumanggi sila. Tama po ba? Ito po ay may ongoing investigation. Hindi na lang natin sasabihin yung buong detalye. Pero ang masasabi natin may 5 na dating kasamahan nitong 18, so hiwalay sila ng grupo, na sila ay naalokan din sila ng pera para sumama dyan sa press con, pero hindi sila sumama. Kasi nga kung ano-ano yung mga pinapasabi sa kanila. Kaya hindi sila pumayag. So yan po ngayon ang
isang source ng information na nalalaman natin ngayon kung bakit nagkaganyan itong 18 ex-soldiers na ito. So, yun po yun. So, ibig mo sabihin na, Sentry, hindi pa titigil ngayon. Posibleng sa mga darating na panahon, maghahain pa kayo ng kaso. At pwede rin may mga iba pang makasama bukod dun sa 18. Opo. Kasi gano'n ang mangyayari dito. Habang tuloy-tuloy sila nag-a-appear, nagsasalita ng kasinungalingan, sila ay kakasuhan doon. Kung sino man yung makakasama nila doon, kung sino man nag-facilitate nung appearance na yon, ay kasama rin sa makakasuhan. Kasi ganun yun eh. That's how it is. At ito nga, dapat i-welcome nila ito. Kung talagang totoo yung sinasabi nila, ito yung pagkakataon, sabihin nyo ngayon. Kung ano ngayon yung ebidensya nyo dyan sa mga paratang ninyo. We will see. Kasi basta't ganun ho, no? That's the only way. Otherwise, hindi magtatanda ito mga to. Hindi ganun kadali lang na magpe-press con ka, sisirain mo yung reputasyon ng iba't ibang mga tao, tapos uuwi ka na lang at pakikinabangan mo kung ano man yung nakuha mo out of this. Hindi pwede. It doesn't work that way. Dapat alam nila itong pinasukan nila na hindi ito, kung nabola sila o nabudol sila ng mga handlers nila, well, singilin nyo sila ngayon. At sabihin nyo, hindi kasama yung perwisyo na idudulot nito doon sa pinag-usapan nila. Regardless, kung ano man yon, wala po akong pakialam doon. Tutuloy-tuloy lang po namin itong kaso na ito. Iba pa ba ito, Sentry, doon sa dati nyo nang tinukoy na parang may mga posibleng bumaliktad doon sa 18 mga Marines? Meron na pong may mga feelers, pero antayin lang po natin. Kasi ano na yan biglaan na lang po yan. Pero ganyan kasi yan. Pagka nakaramdam sila ng medyo mali pala yung napasukan nila, mag-iisip-isip yan. Meron at merong aamin dyan. Kung sino ang nag-alok, magkano, at kung ano yung mga sinabi sila, pinapasabi sa kanila, kapalit nung inalok sa kanila. Pero kasi nung nakaraan, tanong ko na lang din, Sentry, kung nakarating din sa inyo, kasi partner Zandro and Sentry, sinabi noong nakaraang linggo ng ombudsman na meron daw lumapit sa kanila na isang reliable source. Tapos tinukoy nga na yung isa sa mga affidavit ni sino to si partner kay Madriaga. Ramil Madriaga. Na yung isa daw sa mga picture doon na nagbibigay di umano ng maleta kuha pa raw doon sa dating administrasyon. Nakarating ba ito sa inyo, Sentry? Nabasa ko po yung ni-report ni Ombudsman Remulla at ilan lang yan dun sa mga inconsistencies, inaccuracies at outright lies na sinabi nito. At doon sa 6 na pumirma sa NBI, may mga admissions na doon na hindi nila alam. Yung iba doon sa mga pinaamin, yung mga pinirmahan nila doon sa kanilang original affidavit. So, ganyan. Bawat case yon perjury yon. Yung press con nila, nauna, cyber libel. Tapos, nag-appear sila sa isang program sa GMA7, yun. Pangalawang press con nila sa Valle Verde, cyber libel. Tapos, ito, nag-appear sila sa programa sa SMNI, cyber libel ulit. Kaya habang hindi sila tumitigil, di tuloy-tuloy. At nagpapagamit sila at nagpapauto sila dun sa mga political handlers sila na hindi naman sila yung makakasuhan. Ganun lang po yan. Ito rin po ba yung dahilan na Sentry kung bakit diba hindi sila nagpa-interview sa NBI ng tagi-isa? Nung una yon. Pero nung pangalawa ay obligado sila kasi hindi naman pwedeng haharap kayo sa investigasyon na grupo pa rin kayo. Hindi yon. O ngayon nila nare-realize na dapat bawat isa sa kanila ay alam yung buong salaysay nila dun sa original affidavit. Niloko sila 'di ba?
pinapapirma lang sila, yun na nga, kapalit ko ano man yung naalok sa kanila. Siyempre, bunga ng mahigpit na pangangailangan, kaya sila very vulnerable. Pero ganun pa man, naintindihan natin, mahirap yung naging sitwasyon nila, but nagpagamit pa rin sila at the end of the day. Ngayon, kung eventually may aamin sa kanila na talagang sila ay nabayaran para sabihin kung ano-ano, baka magbago pa isip ko tungkol dun sa kanila. But they will have to tell the truth to the whole public. Kasi nung siniraan nila kami, sa publiko din nila ginawa. Paaktay, tinadtad ng kaso ang 18 Marites, damay din itong si Banatbay at saka yung Banateros, mga kababayan. O, di ba? Anyways, yan si Banatbay hindi matatakot. Bakit? May mga handler yan di ba? May mga funders yan Kaya nga hindi sila natatakot na sila ay kakasuhan, mga kababayan, kasi meron pong malaking tao sa kanilang likuran. O, di ba? So, dahil nabanggit, ito si Ramil Madriaga, mga kababayan, I am sure nakita niyo na yung balita kahapon na merong 17 na mga magsasaka, mga kababayan, from Bataan na pumunta sa NBI para maghain na reklamo ng land grabbing dito kay Harry Roque. So, ipakita ko sa inyo, mga kababayan, ang interview ng 17 magsasaka. For more details, let's watch this. Itong mga magsasaka na to, actually grupo to, bahagi pa lang sila ng mga magsasaka. Napakarami nito. Over hundreds to na dapat in-award sa kanila yung PLOA. Inaasahan nila kanila yung lupa. Ang nangyari dito, merong mga masasamang loob na nameke. At na-issuean sila ng title. Ngayon, yung lupa na yan, dapat yan tatayuan ng Pogo. Ito yung kay Harry Roque Tatayuan nila yung first Bataan na tinatawag. Chinek na namin sino yung mga owners nito. And we will go after them. Kasi CLOA to In-award ng DAR yung CLOA, dapat bago mabenta yan, may permit yan. Pinayagan ng DAR. At saka may period yan kung ilang taon bago mo may dispose. Pero kawawa itong mga magsasaka, biniktima nila. Pag makita nyo yung lugar, maganda yung lugar Matagal ko na namin sinusubaybayan sa NBI yan. May mga nagbablog niyan, may mga napansin namin. Hanggang sa umabot sa amin, nung iniimbestigahan namin, malalim yung tinungo nito, na ito pala yung pinag-awayan ni Ramil Madriaga at ni Harry Roque. Kung bakit nakasuhan, nag-away yung grupo nila. So may involvement dito pati yung mga Chinese na Pogo operator at identify na namin kung ano yung mga kumpanya na ginamit nila. Malinaw to. Open and shut case to. Kung tutuusin, madali dapat ma-resolve to. Pero maraming may pananagutan dito. Tatanungin natin ng Registry of Deeds, ang Municipal Assessor, at una-una na yung mga kumpanya na paano napatitulo sa kanila. At ang very, very glaring dito, yung titulo na issue, yung address ng kumpanya sa address ng opisina ni Atty. Harry Roque. So, kasi nagtatago ngayon, palagay ko, hindi lang dahil dun sa mga kailangan niya sagutan, kundi baka eto, alam niya na anytime, puputok to. Bali yung abogado po namin, yun po na niya si Sir Ramil, siya yung ginawa niya para makatulong po sa amin. Tapos, lahat niya po kami pinupuntahan sa laki kasi nga yung mga kailangan naming isa-laysay kung ano naging problema. Hanggang sa po, tapos na po yung summer nun, nabalitaan na lang po namin na hinuli siya. Pero kahit na nasa kulungan po siya, patuloy pa rin po yung komunikasyon nila sa amin. Hindi po siya tumitigil. Lagi po siyang updated na hindi niya po kami pababayaan. Lahat ng gagawin niya paraan para makatulong siya sa amin. Ginagawa niya po. Hanggang ngayon po, daman-dama namin na lagi siyang nandiyan kahit nasa kulungan po siya. Ano po sinasabi niya sa inyo? Anong pangako niya sa inyo? Yun po, sabi niya, wag kayong bibitiw. Basta, wag kayong aasa na sa iba, sa mga pangako na iba, na sa mga, kung halimbawa kung sinong makipag-usap sa inyo. Basta ako, nandito lang, gagawin ko lahat ang paraan para mabawi niyo yung mga lupa niyo. Si Harry Roque naman po, nakikita niyo ba? Or anong alam niyo sa kanya? Ang alam po namin, nasa ibang bansa siya.
Dito sa kasong to, anong pagkakaalam yung involvement niya? Ang naging minsan po kasi namin siyang namit eh. Pumunta rin sila. Oh, minsan po, minsan isang beses. Miniting niya kami. Pero hindi ko naman po alam kung ano yung talagang napag-usapan. Anong pakilala niya? Siya ba yung, anong pakilala niya sa inyo? Hindi naman po siya nagpakilala sa amin. May pinapunta lang po kami sa isang lugar. Tapos sabi niya, darating nga daw si Harry Roque. Hindi ko naman po alam kung sinong Harry Roque yun. Ay, nung naano lang po namin, nakuha namin yung mga certified true copy namin. Nakita namin yung title namin. Nabili na ng First Bataan. Tapos nung nag-ano na kami, naka-address nga po kay Harry Roque. Cancel na po lahat. Wala po kaming kaalam-alam na ganun na. Minsan po din po kami pinapunta sa munisipyo, sa Sangguniang Bayan. Nakalagay po doon sa monitor kung ano magiging plano ng laki. Gagawin nga daw pong pogo. Na yun nga daw po ay pag-aari ni Harry Roque. So anong naging reaction niyo nun? Yun po yung simula na naghanap na kami ng abogado na para natutulong sa amin. Doon po namin na-meet si Sir Madriaga. Binigay po siya sa amin ng law firm. So ano naman yung pag-aaway nilang dalawa? Anong connection? Anong pagkakaalam nyo? Ang pagkakaalam ko po, yung dahil doon sa lupa, sa pagtulong niya sa amin, kaya ginawan po siya ng senaryo ni Harry Roque. Dahil talaga naman pong, kahit sa munisipyo, alam na ang laki ay pag-aari na ni Harry Roque. Yun po ang pagkakaalam namin, bakit siya ginawa ng paraan para makulong ni Harry Roque. Mostly sir, mga magsasaka sila, Yeah. ang profession nila. Mga magsasaka, kaya nga sila nabigyan ng CLOA, matagal na silang nandoon. Matagal na sila doon sa lugar na yun. Yung iba nga, hindi na nila nagalaw. May mga personalities na kami, kasi syempre nagrehistro naman yung First Bataan na yan sa nag-incorporate yan eh. So we're finding the leads na sa mga personalities. Ang very glaring, very clear dito is the address of the title, ng 64 titles, lahat naka-address sa opisina ni Attorney Harry Roque. Ang maganda, umuwi na talaga si Harry Roque para sagutin niya yung mga katanungan na to. Paktay si Harry Roque, tad-tad ng kaso mga kababayan. Kaya mas lalong hindi yan uuwi si Harry Roque. O di ba? Naniniwala ba tayo na tanim kaso yung kay Ramil Madriaga na kidnapping case mga kababayan? Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. So anyways, kasama din natin, nandyan si Leonardo Manansala, Rizalina Dumawal, hi to Catherine Arieta, isyadat natin si Samway Vlog from Riyadh, Saudi Arabia, hi to Bern God Bless TV from Qatar, nandyan din si Scott North, hi to ME, Gloria Marquez, Marilyn Ortigero, hi to Jay Manlangit from Dubai, isyadat natin si Elizabeth Bacolcol, Lorely Bernardo from Toronto. Nandyan din kasama natin si Edna Luna Unyate, Mary Jane Doliete from Qatar, Emel Concepcion, Ju Tad, GC Kim, and hi to Bam Mendoza. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa araw na ito ay lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Iniaalay namin sa iyo ang aming Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. Naway iyong patuloy na gabayan ang kanyang isip at puso upang ang bawat desisyon na kanyang gagawin ay maging para sa kabutihan ng sambayanang Pilipino. Bigyan mo siya ng karunungan, lakas ng loob at malinaw na pag-iisip sa gitna ng mga hamon at pagsubok sa pamumuno. Panginoon, ilayo mo siya sa anumang kapahamakan at panganib. Takpan mo siya ng iyong banal na proteksyon laban sa mga taong may masamang hangarin, paninira at kaguluhan. Palibutan mo siya ng mga taong may malasakit sa bayan at may tapat na layunin sa paglilingkod.
Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.